Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa mga siguro, pito siguro yun, no, na narinig. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Bagamat po maulan ang ating pong panahon, salamat po at tayo po ay ligtas na dinala dito ng Panginoon, may kalakasan. Napakaraming nangyayari ngayon sa ating pong kapanahunan. There are many things to worry about. Pero salamat sa Panginoon, the peace that passeth all understanding, kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon na naghahari sa ating puso. Ngayon pong umagang ito, nais ko pong, actually po, I'm really thinking about the message of the Lord for us. And I'm praying po na maibahagi ko to ng malinaw sa inyo po ngayong umaga. Kakailanganin natin talaga po ang karunungan ng Panginoon dito. Kasi po, sabi ng Biblia, spiritual things can only be discerned spiritually. Spiritual things are spiritually discerned. So maliban na ang Diyos po ang magbigay sa atin ng karunungan at pangunawa, salita kasi ng Diyos ang ating pinag-uusapan. Kaya hindi po ito basta salita lang ng tao na napakadaling pumasok at tanggapin. Pero kapag salita ng Panginoon, kailangan talaga natin ang gabay mismo ng Diyos para dito. But before I share yung pong Word of God for us this morning, nais ko pong, nakita ko lang po yung box natin. Nilagay na po namin dyan, mas in advance namin kaysa sa dati. It's a gift box. May mga nakasulat naman po, Merry Christmas, no po. It means it has a connection with yung pong ginagawa natin every year. If you remember po, every year we do it. For how many years, even before the pandemic, ginagawa na po natin yan. Naglalagay tayo ng malaking box na para po mailagay natin yung lahat ng mga nice nating ilagay para sa mga Sunday schoolers natin na nasa Sunday school. Kasi po habang tayo po ay nagpupuri sa Panginoon and we do our Sunday worship service here inside, mayroon din pong pagtitipon ng mga bata diyan po sa ating pong Sunday school Sunday school building. So, hindi lang po natin nakikita. Pero baka pag lumalabas po tayo, nakikita natin sila na nandun sila. Nag-aaral din sila ng salita ng Panginoon. Tayo po ay naniniwala sa sinasabi ng Biblia na if we will be training them, train up a child the way they should go. At sa kanilang paglaki at pagtanda, hindi na daw sila mag-depart from it. So we have that faith and we believe doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon na yon na nais din ng Panginoon na matuto at malaman ng kahit ng mga bata pa yung kalooban po ng Panginoon sa kanila. Again po, I clarify na dinadala natin sa Sunday school yung mga bata, hindi po dahil magulo sila dito sa loob, maingay sila dito, para po wala magulo, ang papangmangi. Alwa po ito yung purpose. That's not the purpose of it. Nilalagay po natin sila sa Sunday school for them to hear yung salita ng Panginoon at maituro sa kanila ng maayos na habang bata sila ay malaman na nila na may plano at kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. No po. At yan po ay mabuti sa paningin ng Panginoon. So, ulitin ko lang po, nandito na po yung box. I think wala pa laman yan kasi po kalalagay lang ata kagabi. No po. Pero yan po ay magsistay hanggang December. I think second week of December. So, marami-rami po tayo. Mahaba-haba yung ating pong panahon. We encourage everyone, kung may puso po kayo, if we can, para po maramdaman ng mga bata na ang tunay na diwa ng Pasko ay ang Panginoon at maramdaman nila ang saya dito sa church, we will be giving gifts during that time po, no? Second week of December. We encourage everyone, if you don't know what to buy, you can you can actually buy anything, you can give anything. Like for example po, mga school materials like crayons, mga ganun po, no? Mga papers, pencils, etc.
So, hindi naman po namin binabox yan. It's para pong gift giving po kasi yan. Pag sinabing gift, hindi naman dinidikta yun, no? Kung ano po ang inilagay ng Panginoon sa inyo pong puso. So, open po yun. And it's an opportunity for us to apply the fruit of generosity in our hearts, no? For our Sunday school children, Sunday school students. Yun po. Tayo pong lahat ay manalangin muna para po sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat. Sa kabila po ng pag-ulan ngayon pong umaga, alam po namin na ang presensya ninyo ay naririto at kasama namin. Salamat po sa kalakasang taglay namin. Salamat sa kagalakan sa aming puso. Na sa bawat linggo na kami nagkakatipon-tipon bilang magkakapatid sa inyo, pinupuno mo ang aming puso ng kagalakan. Salamat sa kalayaan na maipahayag ang aming damdamin, ang aming mga pagpupuri at ang aming pag-ibig sa iyo ngayong umaga. At ngayon po naririto po kami at nasa bahagi kami ng pag-aaral ng iyong salita, pag-alam ng iyong kalooban para sa amin. Dalangin namin ang karunungan galing sa inyo. We ask, Lord, grant us wisdom. Give us knowledge and understanding, Lord. Upang sa gayon, maunawaan namin ng malinaw kung ano po ang sinasabi ng iyong banal na salita. Dalangin din namin na ito po ay hindi lang basta pumasok sa amin tenga, kundi mag-ugat sa aming puso at mamunga ng mabubuting gawa upang sa gayon, tunay kang maparangalan sa buhay ng bawat isa sa amin. Wala po kaming ibang nais itaas, kundi ikaw lamang, Panginoon. Sa aming kaligitnaan, sa pag-aaral namin na ito, tinig mo ang nais naming marinig. Kaya buksan ninyo ang aming spiritual na pandinig upang sa gayon, marinig ka namin, Panginoon. Sabi ng iyong salita, your sheep knows your voice. Kami po ay mga tupa ninyo. You are our chief shepherd, Lord. At alam namin kung ano ang tinig ninyo. Kaya mangusap ka sa bawat isa sa amin. Again, Lord, we glorify you and we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Konting ano lang po, no, kwento. Start ko po ito sa isang kwento. Kung bakit ito po ang sa aking pusong nais sabihin ng Panginoon sa atin ngayong umaga. Kasi po kapag ako po yung nananalangin para sa mensahe ng Panginoon sa buong linggo, talaga pong binubuksan ko po ang aking diwa sa lahat ng mga nangyayari sa aking paligid kasi pwedeng mangusap ang Panginoon ng kahit anong oras sa kahit anong pagkakataon. No po? Actually po, nakapag-ready na ako ng message. Though hindi ko pa po ito naisulat, sa aking isip, meron na akong parang naisihanda na mensahe for this Sunday. Pero of course po, yung prayer, hindi naman ako ang dapat masunod. Ang prayer na kung ano po ba ang nais ninyo, Panginoon, ay tuloy-tuloy pa rin. Noong pong Biyernes, nagkaroon sa eskwelahan po namin ng isang event para sa mga education students. Kasi po, di ba, Teachers Month, this month, 2 weeks, last week, itong Friday, before ng Friday, di po ba Friday, 3 days ago, yung pong week before that, nagkaroon din kami ng event, it's Teacher's Day. And then po after 1 week, Friday ulit, nung mga 2 araw, mula po ngayon, ay 2 araw, ngayon po Sunday, yung Friday, yung Friday lang, nagkaroon din kami ng event, para sa mga BE-Ed students. BE-Ed students are students na taking up bachelors in elementary education. So they are future teachers. So ang araw pong yun, walang pasok, puro po araw yun para sa kanila. So gumawa sila ng event para sa kanila, puro po laro and all. Pero dahil po isa po ako sa mga humahawak ng isang major subject, that's teaching mathematics in elementary grade. Yung subject na yun is a major subject for them because it is a teaching subject para matuto silang magturo ng mathematics. Isa po ako sa mga in-excuse para maging
parang advisor ng isang team kasi po ginrupo sila sa iba't ibang team. So while uh, while seeing yung mga organizers, mga student leaders din po na inaayos yung maaga akong dumating inaayos nila po nila yung stage and all. Nandun na po ako para mag-offer ng help kung kailangan nilang help, but habang tinitignan po sila, it seems like a normal day. Medyo na delay pa nga po yung event because siguro po yung sa preparation time. Pero nang mag-umpisa na po, nandiyan na lahat ng mga estudyante at mag-uumpisa na. Yung pong MC or the host, which is a student also, a leader also. Ang entrada po niya isang tanong, which is a typical question para sa lahat ng event. Sigurado po ako narinig na ninyo yon. Normal lang siya, pero ang entrada niya, sigaw. Ang sabi niya, handa na ba kayo? Yun ang question niya. Tapos sigaw naman po lahat ng mga BEd students. Siyempre, they are very excited kasi po nag-ready sila sa mga presentations nila and all. They are expecting a lot doon sa day na yon. So, yun ang sigaw. Handa na ba kayo? Sumigaw ng malakas ang lahat ng handa na magsimula yung event. Yun po ang tanong. Siyempre po, ang crowd, sumigaw ng malakas na sigaw. Para po bang ang sigaw nila ay nangangahulugang handang-handa na sila. Ano po ninyo? Naririnig natin yon halos sa lahat ng events kahit anong events, concert, mga programs, sports fest. Di po ba? Kahit sa boxing, let's get ready. Yung word na ready, handa to rumble ka, no? They are asking if we are ready. Maririnig mo yan kahit saan. Basta may event. Usually po, that's very usual. Maririnig, even in the church. Di po ba madalas yung mga worship leaders natin, yan ang entrada? Handa na po ba kayong magpuri sa Panginoon? Lahat po ng handa na, sumigaw po na ang malakas na, Amen. O, sisigaw tayo. Di po ba? That's normal. Pero alam po ninyo, nung sinigaw nung bata yon, parang para sa akin po, ewan ko po, no? Bakit lagi ko namang naririnig yun? Pero that morning, it felt different. Parang iba sa pakiramdam. It hit differently. Parang iba yung dating sa akin. Pero naririnig ko na yun common. Kapag kaganyan po, kilala ko na ang Panginoon I know that God is speaking pagka ganun. Pagka something that is normal, then it hit differently. Parang it felt different king specific period of time. Alam ko nang may iba. At most of the time, may sinasabi ang Panginoon pagka ganun. Kasi it's just a normal phrase And then, all of a sudden, parang medyo may iba at special doon. Naramdaman ko po, parang nangusap sa akin ang Diyos. Doon po sa pangungusap lang na handa na ba kayo? That's just a very simple phrase. Naramdaman ko parang nangusap sa akin ang Diyos, kaya po tinanong ko tuloy ang aking sarili. Handa na nga ba talaga tayo? Handa na nga ba talaga ako? Yun po ang tanong ko. Pero alam ko pong hindi event yung pinupunto. Nung pakiramdam na nararamdaman ko. Not the BEd day. Not the program. Hindi po doon sa programa, event, palakpakan. Pero tinanong ko sa sarili ko, tama, ito dapat talaga ang question na tinatanong natin sa ating sarili araw-araw. Handa na ba talaga tayo? Saan? Sa pagdating ng Panginoon. Naalala ko po, I remember, tama, may hinihintay nga talaga tayo. Tama po, naalala ko bigla, may hinihintay nga pala tayo. Kasi po, madalas nakakalimutan natin yan Dahil sa maraming nangyayari sa atin pong buhay, nakakalimutan nating may hinihintay talaga tayo. Tayong mga Kristiyano, mga anak ng Panginoon, may hinihintay tayong isang pangako. Pangako ng kanyang pagbabalik at pagsundo sa ating lahat. Yan po ang pag-usapan natin ngayon. Gusto ko lang pong itanong sa inyo yan. And I pray it will also hit differently sa inyo ngayon pong umaga. So the question is,
Handa na ba kayo? Are we ready for His return? That's the question. Handa na po ba talaga tayo? At naramdaman ko na akmang-akmayan sa mga pangyayaring nagaganap ngayon sa ating kapanahunan. Medyo, inihingi ko po yung inyong attention for few minutes sa mensahe ng Panginoon na ito. Isa po kasi sa aming pong responsibility as pastors is to remind you of His return, of our Lord's return. Yan po ay ang ating greatest hope. Na sa lahat po ng mga pagsubok ng buhay dito sa lupa, alam nating may hangganan ng lahat ng ito. At ang pagdating ng Panginoon, ang pag-uwi natin sa Kanyang kaharian, ay hindi po ito mensahe ng takot para sa atin, kundi mensahe ng pag-asa. Kasi po kung tunay talaga tayong handa, hindi tayo matatakot na pag-usapan ito. Kaya nga po ang tanong, handa na ba kayo? Handa na ba talaga tayo? Yan lang po ang iikutan natin ngayon. Saan? Sa pagbabalik ng Panginoon. Actually po sa Biblia, medyo technical ng konti. Po. Dalawa po ang ginagamit na terminology dyan. The first one is what we call the rapture. And then they have a phrase that they call second coming. Yung first coming po kasi ng Panginoong Jesus ay nung siya'y nagkatawang tao at namatay sa krus ng Kalbaryo. That's the first coming. Pero siya po ay nangako sa mga disipulo, that's in John chapter 14, if you will read. Sabi niya, huwag kayong matakot, aalis ako, paghahanda ko kayo ng matitirahan sa bahay ng aking ama. Yan po ang sinabi niya, dinescribe pa po niya yon. There are many mansions, yun ang sabi niya, sa bahay ng aking ama. At kapag naipaghanda ko na kayo, babalik ako. Yun po ang sabi niya. I will return. Yun ang tinatawag na second coming. Babalik ako upang sa gayon sunduin ko kayo kasi gusto ko kung nasaan ako, dun din kayo. Yun po ang nakasulat dun sa John chapter 14 if you will be reading that. Tapos nagtanong pa yung isang disipulo, si Thomas, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po kami makakarating din doon? Sumagot ang Panginoon in verse 6, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Doon po niya sinabi yon. So, yun po yung context nun. Pero, it talks about Jesus' second coming or yung return ng Panginoon. Now, ang difference po ng second coming sa rapture, actually, technically, magkadikit yon. Because rapture is a part of the second coming, but that's not the whole thing. No po. Ang pagbabalik po kasi ng Panginoon, it's an event. Mahaba-habang event, hindi lang isang beses. Pero mag-uumpisa yan sa rapture. Magra-rapture po muna, pero hindi dadapo. Pagka po binasa natin ng mga accounts na nagpapahayag ng pagbabalik ng Panginoon, yung rapture po ay nagsasabi na susundiin tayo ng Panginoon, the dead in Christ shall rise first, and then we na buhay sa panahon na yon, nananalig at nananampalataya, we will be changed. And we will have our incorruptible body, and then tayo daw po ay lilipad at sasalubungin tayo sa alapaap ng Panginoong Jesus. So, hindi talaga siya dadapo dun sa rapture. Sa alapaap po tayo magkikita. Aangat po tayo, we will meet, Jesus will meet us doon po sa alapaap. Later po, we will open some verses that will clarify that. And then po, dadalhin po niya tayo sa kanyang kaharian. Pero after po niya tayong dalhin doon sa kanyang kaharian, may mangyayari dito sa mga naiwan. Yun po yung sinasabi ko, medyo mahaba-habang event yon. There will be 7 years of tribulation. Tribulation yung kahirapan. The Antichrist will arise. And sabi ng Bible, kung hindi pa iiksiin ng Diyos yung panahon na yon, walang matitira. Yan ang sabi ng Biblia. So sobrang hirap ng dadanasin ng lahat ng maiiwan po doon. Doon na po magaganap yung mga naririnig-rinig natin na kung walang tatak ng the mark of the beast ay hindi ka makakabili, hindi ka makalalabas, which is natikman na natin ng konting-konti, but that's not actually it. Parang it's just a preparation for me. No? Yung pong nangyari nung pandemic, pwede palang mangyaring bigla yun. Ay pagbawal ang paglabas at pagbili, kailangan may ID ka.
yung past na tinatawag, di po ba? But all of those things siguro po are foreshadowing of what will happen. So, ganun po ang mangyayari. But what we are preparing is uh, yung rapture ang ating pinaghahandaan. Kasi po ang rapture, hindi natin alam kung kailan mangyayari. We are on a grace period. Kung baga po sa basketball, nasa timeout tayo ngayon. Pero kapag ka po nagdesisyon ng Diyos, nagumana ulit yung oras na last 2 minutes mark, walang makakapigil doon. Pero habang tayo po ay nasa grace period, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maghanda. No po? Kasi ang kalooban ng Panginoon para sa atin ay maligtas tayong lahat. At then, let's just talk more about, we don't have time po kasi to study this, but let's pray po because we are planning to open our Sunday school na every Sunday. Plan pa lang po yan, we are praying for it. Yung pong Sunday school na tinatawag, it's not the children's ministry, but yung pong pag-aaral, kapag kabago yung pong Sunday service. If you know CMI at kayo po ay nandun, pagdating po kayo ng maaga, makikita po ninyo, there are some people na nandun na, yung pong before ng service, at may mga pagtuturo silang ginagawa. That's not preaching, it's teaching. Kasi po ang mga bagay na ito ay kailangan malaliman ang pag-aaral. But let's just talk about some details about the rapture. Ano po ba talaga ang rapture? Some people, they say, walang rapture, wala naman yan sa Bible. The word rapture, hindi nga talaga makikita sa Bible. Pero ano ba po bang kahulugan noon? Ang konsepto nito at ang kahulugan nito, yun ang nasa Biblia. Sa salitang Grego po, ang rapture po, it came from the Greek word harpazo. Yan po. Ang ibig sabihin ng harpazo, to snatch away. So I would just like to read the definition para po dito. What's the definition of rapture then? From the Greek word harpazo, which is yun pong ginamit sa Biblia. Kasi po, New Testament was written in Aramaic and Greek. No po. So, ano po bang ibig sabihin nito? The rapture is a sudden supernatural event when Christ will catch up or take away all true believers, both dead and alive, to meet Him in the air before the outpouring of God's wrath on earth. That's just a general meaning of the rapture. No po. O kung tatagulugan po natin, ang kahulugan po ng rapture ay ang biglaan at supernatural na pangyayari kung saan si Kristo ay aagawin o kukuhanin ang lahat ng tunay na mananampalataya dito sa lupa. Maging ang mga namatay at ang mga buhay pa upang sila'y salubungin niya sa alapaap bago ibuhos ng Diyos ang kanyang puot at paghatol sa sanlibutan dahil sa kasalanan. Ayun po. Ano po ba ang biblical reference natin dyan? It is written in 1 Thessalonians chapter 4, verses 16, 17, and 18. Basahin ko lang po. No? Ang sabi po dyan, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump, ito po trumpeta, no? With the trump of God, and then the dead in Christ shall rise first, then we which are alive and remain shall be caught up. I want to emphasize the word caught up. Ang Greek po, original na pagkasulat niyan sa Grego, yun po yung harpazo, yung caught up. Ibig sabihin parang aagawin tayo. Tayo ng mga buhay na nananampalataya sa Panginoon, kung dadatnan tayo ng Panginoon na buhay, no? Halimbawa po, mamaya, kung magra-rapture mamaya, tayong buhay, ay tayo daw po parang aagawin. Mabilisan yun. Bakit kaya harpazo at pag-aagaw ang term? Kasi po ang description din ng mga ilang talata sa Biblia, sa sobrang bilis nun, parang isang kisap mata lang yun. At malalaman po ng lahat na nangyari yun kasi maraming mawawala. At panalangin ko po, isa po kayo at ako sa mga mawawala kung
dadatnan po tayo ng Panginoon na buhay pa. Ano po? Yun po ang sinasabi po dito. We will meet Him in the air, we will meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. So sabi po ng Biblia, dyan sa Thessalonians, kailangan natin pag-usapan to ng madalas kasi po, comfort ito para sa atin. Kasi po, if we are really ready, ano po yan? Message of hope. Na meron pala na panahon na pinangako ang Diyos na siya'y babalikan niya tayo. At iuuwi niya at dadalhin niya sa kanyang kaharian. That's a message of hope for all of us. No po? Yan po ang atin pong context dyan, dun sa tinatawag nating rapture. No? But there are also many verses in the Bible na describing yung pong pangyayaring yan. Kasi po, ang susunod na question yan, baka question ng marami, kailan ito mangyayari? Pero ang Biblia, kahit pagbalik-balik ta rin po ninyo, walang araw na sinabi ang Biblia. And that's the unique thing about the rapture. We don't know. We are sure na mangyayari. Pero kung kailan, di natin alam. Kasi po, talaga pong ano po ito, yung paghahanda, may connection sa pananampalataya. Kasi po, hindi mo alam kung kailan eh. Pero alam mo lang darating. So yung paghahanda natin, may halong pananampalataya yun. Kasi po, you don't really know the exact date. Ano po? At pag-usapan po natin yung mga ilang talata na magsasabi, hindi po kung kailan, pero paano natin malalamang malapit na. Kasi po hindi po binanggit ng Panginoon yung mismong araw, pero sinabi ng salita ng Panginoon ng mga palatandaan ng malapit na niyang pagbabalik. Ano po? In 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 53, ano po? Allow me to read it po. This is also another passage in the Bible na konektado sa pinag-usapan nating rapture. No? 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 53. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. Yung po kasing sleep, in other words, death or die. Ano po? We will not all sleep kasi po may dadatnan talagang Panginoon kung magra-rapture ng buhay pa. Nananalig at nananampalataya sa Kanya. But we shall all be changed in a moment. Ito po yung sinasabi ko kanina na isang passage sa Bible na sa sobrang bilis ng pangyayari, sinabi ng Biblia, it will just be like a twinkling of an eye. Ewan ko po kung alam niyo gaano kabilis yung isang kisap mata. Ano po? 0.3 seconds. Wala man pong kalahating segundo yun. Ganun po kabilis ang isang kisap mata. Ano po? Kung 0.3, tama ba ako? Makakatatlong kisap mata ka sa isang segundo. Pwede nating maipasok ang 3 kisap mata sa isang segundo lang. No po? Pero ganun kabilis yon. Hindi mo mapapansin na nandun na po, no, at dumating na. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must be put on incorruption, and this mortal must be put on immortality. He's talking about our bodies being changed from corruptible, nasisira, nagkakasakit, ayun po, no, tumatanda, papunta sa isang glorified body that we call incorruptible body. Yan po ang atin pong pinag-usapan. Yun po yung isa pang talata. No? Binibigyan ko lang po kayo ng, you can write it, and then you can, pag-uwi po ninyo sa bahay, I encourage you to read the whole context of it. Para maintindihan po ninyo, you can read the whole 1 Corinthians chapter 15 para po mas maintindihan ninyo. Again po, wala tayong time para basahin ang lahat ng ito. Pero at least po, binibigyan ko kayo ng kung saan ninyo hahanapin ang mga ito sa Biblia. Ano po ba ang mangyayari sa mga maiiwan? Yan munang sagutin natin bago tayo pumunta doon sa paano natin malalaman na nalalapit na ang pagdating. According po sa Matthew chapter 24, I also encouraging you to read Matthew 24 kasi po marami kayong mababasa doon na marirealize ninyong parang sinulat yan sa panahon natin. Kasi po mga rami doon,
ngayon pa lang nangyayari at nakikita natin ngayon. Ito po yung mangyayari kasi po yung mga masasama sa rapture, hope sa atin yun eh. At saka po, ano po yun, event na full of joy yun para sa atin. Kagalakan para sa atin yun. Pero para sa mga maiiwan, kahindik-hindik na pangyayari yun. Bakit po? According to Matthew 24, in Matthew 24, verse 21, for then shall be great tribulation. Yung pong tribulation, kahirapan. Paghihirap po yun, no? Great, pag sinabing great, ibig sabihin, it talks about yung pong gravity of yung tribulation na mangyayari. Such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Yung klase ng tribulation na magaganap, hindi pa daw nangyayari sa kahit anong henerasyon nung nakaraan at hindi na mangyayari pa kahit kailan. It will be very, very great and unique na hindi pa ito nangyari kahit kailan. Sabi po ng Matthew 24 verse 21. Verse 22, Matthew 24 pa rin po ito. Except those days should be shortened. Kung hindi papaiksiin ng Panginoon yung panahon. Ito po sinabi, there should no flesh be saved. Walang matitira kung hindi paiksiin ng Panginoon yon. Yan po. Tapos, sabi po dito, but for the elect's sakes, those days shall be shortened. Actually po, sa grace ng Panginoon, kahit napakahirap na yon, meron pa rin maliligtas. Pero kaso, pahirapan po yun eh. Kailangan mo talagang patunayan ang inyong katapatan sa Panginoon, kahit po, ang kapalit ay kamatayan. Pero para sa mga taong mananampalataya, paiksiin ng Panginoon yon. Yung time pong yon. And then verse 29, talon lang po tayo ng mga ilang verses. Immediately after the tribulation, pagkatapos ng tribulation na yon, of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. Yan po ang sinasabi po doon. Hindi ko ma-imagine kung ano po ang mangyayari sa mga maiiwan dito. Kaya as much as possible, mga kapatid, kailangan talaga nating araw-araw alalahanin na tayo dapat maging handa para dito. We cannot afford to be left behind during those times. Pero, I remember po, si Pastor Jess noon, gumawa pa siya ng video patungkol doon eh. Nag-record ata siya ng video kung anong gagawin ng mga maiiwan. Pero palagay ko po, kung atsuka porak, bayo ka po mirasking CMI, medyo wasag damo naman. Kasi po, kaguluhan na po yung para kunin lang yung video. Pero, wag naman po sanang ako po bilang isang pastor at pastor po ninyo, malulubos po ang aking kagalakan kung makikita namin kayong lahat sa langit. Kung payagan ako pong Lord mag-roll call ko, King Heaven, siyempre po, hindi ko alam kung ano ang mangyayari doon. It's all by, under God's permission. But, masaya sa langit. Pero mas malulubos ang aking kagalakan kung ang bawat isa sa atin ay makikita ko po doon. Pero ang sinasabi ng salita ng Panginoon, kung may maiiwan lang, kailangan po tayong maging matatag hanggang kamatayan. Ngayon po, pag-usapan natin, kailan ba darating yan? Again, walang sinabi ang Biblia. So, those people who are predicting, dakal ko po damdaman na datangin Ginoo makanya na panahon, makanya na kay. I remember in the year 2000, madalang ang kanurang computer, datang niya ni Lord kitang 2000, year 2000. Sa lahat po ng mga nandito, kinatatakutan yung ano na yun eh. Maraming hindi talaga natulog doon sa pag-New Year na yun. Back in 2012, ganun ulit. In fact po, noong 2012, mayroon pang pelikulang ginawa eh. Na sinasabi nila, that's the end of it. Pero alam po ninyo, walang nakakaalam. No one can really predict the exact date because that's what the Bible tells us. Pero malalaman natin kung ano pong mga palatandaan ng pagdating. No po. Ang reference po natin ngayon sa pag-aaral natin, paano natin malalaman anong mga senyales ng nalalapit na pagdating ng Panginoon, I think po makaka-relate tayo ngayon sa ating kapanahunan. But my reference will be Matthew chapter 24 sa lahat ng ito po. No?
uh, if you will be reading Matthew 24, yan din ang sagot, tanong ng mga disipulo sa ating Panginoon. Kailan daw nila malalaman kung kailan darating yung araw. Pero hindi po eksaktong araw ang sinagot ng Panginoong Jesus. Ang sinagot ng Panginoong Jesus yung mga palatandaan na nalalapit ng dumating ito. What will be the signs of your coming? That's the question ng mga disipulo po, no? So, mga ilan lang po, sinamarize ko na lang. But you can read the whole Matthew 24. Pero ito po, para mas malinaw yung pag-aaral natin, sinamarize ko na lang. At, ninumberan ko talaga yung mga nabanggit po doon sa Matthew 24 para po makita ninyo. Ang unang palatandaan, ng sabi po ng Biblia, sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon, ay yung tinatawag niyang panlilinlang o deception. Ang sabi po kasi ng verse, ang mga verses po na pwede ninyong basahin na magsasabi nito bilang isang sign o senyales ng nalalapit na pagdating ng Panginoon is in verse 4 and 5 and then verse 11 and also verse 24 of Matthew chapter 24. Again po, all of these verses are all in Matthew chapter 24. No po. Ang sabi po ng mga talatang yan, kinuha po yung mga ilan sa mga mga important words diyan. Watch out that no one deceives you, for many will come in my name claiming I am the Messiah. Yun ang sabi ng Panginoon. Palatandaan. Unang palatandaan ng nalalapit na pagdating ng Panginoon. Marami daw pong tatayo at magsasalita na sila daw po ang tagapagligtas. Maraming mga katuruan lalabas na hindi ayon sa tunay na katuruan ng Biblia at ng salita ng Diyos. At ang sabi po ng Biblia, kailangan daw tayong magbantay upang walang malinlang sa atin. Kasi po, ang gagawin ng kaaway, pag malapit ng pagdating ng Panginoon, ay talagang He will try to deceive many. Susubukan po niyang iligaw ang mga mananampalataya. Kaya kailangan po, tayo po ay magbantay. Mga kapatid, ang tanong natin, di ba, handa na ba tayo sa pagdating ng Panginoon? Pero dito po, handa na ba tayo? Hindi lang yung pagdating, kundi sa mga palatandaang ito, gaano ba tayo kahanda dito? Kasi sabi ng Biblia, ang unang palatandaan ay panlilinlang. Handa ba tayong labanan ito, mga kapatid? Handa po ba tayo? Are we ready enough na hindi tayo ma-deceive sa mga panahong ito? Gaano ba tayo katatag? Gaano ba ang kaalaman natin sa tunay na ebanghelyo, sa tunay na mabuting balita ng Panginoon? Gaano po ba natin kaalam ang salita ng Diyos na kapag may narinig kang iba sa sinasabi ng salita ng Diyos, malalaman ba natin ang pagkakaiba? Kasi po mga kapatid, kapag po alam na alam natin ang isang bagay, pagka may narinig kang iba doon sa alam na alam mo, sigurado pong malalaman mong iba siya. Pero ang mahirap po mga kapatid sa ating kapanahunan, wala nang gaanong nagbabasa ng Biblia. Kakaunti na lang ang mga taong mayroon pong pagnanais na alamin kung ano ang kalooban ng Panginoon, makinig ng salita ng Panginoon. Napakakunti na lang ng mga tao na naglalaan ng panahon para sa salita ng Panginoon. Ito pong naghahanda sa atin para sa panahon ngayon ng nalalapit na pagdating ng Panginoon. Yan po ang unang babala ng Panginoong Jesus. May mga panlilinlang na magaganap. At kailangan daw po watch out. Ibig sabihin, magbantay daw tayo. Mag-ingat daw tayo. Maraming lalabas na magsasabing silang tagapagligtas. They are the Messiah. May mga dalang kakaibang revelations daw mula sa Panginoon. Mga kapatid, ang magsasabi kung anong totoo at hindi, ang number one authority natin, Biblia. Kahit pa po ako o sino pa man, sinabi nga po ni Apostol Pablo, kahit pa nga anghel ang dumating at may dalang ibang mensahe na iba doon sa tunay na nakasulat sa salita ng Panginoon, iba sa ebanghelyong ipinangaral nila, sumpain daw ang mga taong yun. Kasi po darating at darating talaga sila sa mga huling panahon. Yan ang sinasabi
ng salita po ng Panginoon. Then in verse 11 and verse 24, binanggit pa po ng Panginoon, many false prophets will appear and deceive many people. False messiahs and false prophets will even perform great signs and wonders. Yan ang nakasulat sa verse 11 and verse 24. Para po ma-deceive yung iba, talaga pong makakita ka pa ng mga himala. Gaano po ba tayo katatag, mga kapatid, na ma-discern kaya talaga natin if that belongs to God or to the devil? Gaano ba kalakas ang discernment natin tungkol sa pagsukat ng katotohanan at hindi? Magaling po ba tayo? Mahusay po ba tayo mangilatis? Totoo ba to o hindi? Ang katotohanan ay ang Diyos. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. Hiwalay sa Panginoong Jesus, walang katotohanan. Pero kung gusto po natin manatili sa katotohanan, kailangan natin saliksikin ang salita ng Panginoon. At kailangan maging rooted tayo dito sa salita po ng Panginoon. Even signs and wonders daw po, makakakita tayo, mga kapatid, sa mga false prophets and false Christ. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. And sabi po niya, if possible, they will deceive even the elect. Sabi po ng Biblia, in the last days, during those times, sa mga ganitong pagkakataon po, nang nalalapit na pagdating ng Panginoon, kahit pa yung mga malalalim na sa pananampalataya at pinili na ng Diyos, ay talaga pong susubukin talagang iligaw at ihiwalay. Kaya po, kailangan talaga tayong magbantay. That's the first, sign. Yan po yung una pa lang. Pangalawa po, yung kaguluhan. Verses 6 and 7, yung first part ng 7, verse 7. Pag po kasi nakakita kayo ng verse, for example, sa mga libro and commentaries, Bible commentaries, pag nakakita kayo ng verse, tapos may number, tapos may letra, like A, yan na, it means the first part of the verse 7. Parang ganun po, no? So we can read in verse 6 and first part of verse 7. Mababasa po natin na you will hear of wars and rumors of wars. Nation will rise against nation and kingdom against kingdoms. Mga kapatid, bago po ba ito sa atin? Aware po ba kayo sa mga nangyayari sa ating panahon? Sa kasalukuyan? Yan po ba hindi pa nangyayari at nagaganap sa kasalukuyan? Hindi po ba naririnig natin ng mga, actually po hindi lang basta rumor eh. We can hear nations against nations. There are wars, not just wars nation against nation, may mga civil wars na nangyayari. Sa bansa po natin, Pilipino laban sa Pilipino. Makita po natin, even kung updated po kayo dun sa ating missions na GC, ina-update tayo doon pa sa Robert, malalaman po natin na hindi lang dito sa Pilipinas nangyayari yung mga kaguluhang yan. Even in Cambodia, even in Burma, Myanmar, sa Nepal. Nabalitaan po natin, kamakailan lang yon. At nangyayari yan sa lahat ng panig ng daigdig. Yung pong kaguluhan, digmaan, kingdoms against kingdoms, nations against nations. Yan po, palatandaan ng nalalapit na pagdating ng Panginoon. Digmaan sa pagitan ng mga bansa, mga balita ng kaguluhan sa paligid. Hindi po ba nangyayari na yan at nakikita natin yan? Mga headlines ng mga balita ngayon. Sabi po ng Panginoong Jesus, kung babasahin po natin yung verse 6 and 7, pero pagkatapos sinabi ng Panginoong Jesus, sumunod ang ganitong kataga, see to it that you are not alarmed. Kahit pa ganito ang mangyayari. See to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Ito'y patikim pa lamang at pauna pa lamang ng mga mangyayari pa. Yan po ang sinabi ng salita ng Panginoon. Ano po ba ang pwede nating gawin at matutuhan dito, mga kapatid? Kung tayong mabuhay sa takot, alam natin ang mga bagay na ito. Nababasa natin sa Biblia, pero ang pag-asa natin nasa Panginoong Jesus. Ang tignan po natin ay hawak tayo ng Panginoon. At kung kailangang tanggalin na tayo, tatanggalin tayo sa isang kisap mata.
Pero pagkatiwalaan natin ang Panginoon na humahawak sa bawat isa sa atin, kahit pa nangyayari ang mga bagay na ito sa kasalukuyan. Ano po? Number 3 po, pangatlo, sabi po dyan, kakulangan at kalamidad. This is verse 7, second part, up to verse 8. Yung pong kakulangan, yung gutom, paghihirap, yung kahirapan, at saka po yung mga sakuna at kalamidad, kasama na po ang lindol. Talaga pong sinabi po doon. In verse 7b and 8, there will be famines and earthquakes in various places. All these are just the beginning of birth pains. Yan ang sabi ng salita po ng Panginoon. So yung mga nangyayari pong kakulangan, gutom, na nangyayari, mga kalamidad, sakuna, yung mga earthquakes na nangyayari, by the way po mga kapatid, almost every day may balita ng earthquake sa atin. Sabi po nila, normal naman talaga nagkakaroon ng earthquake kada araw. Multiple pa nga kada araw, pero hindi ganito kalalakas. Kadalasan po kasi nagkakaroon ng paggalaw ng mga platonic plates ba tawag doon? Nakalimutan ko na. Tectonic plates. Basta po, may gumagalaw sa ilalim. Sa kabila ng paggalaw, normal naman talaga yon even before. Pero sa hina, hindi na natin nararamdaman. Pero iba yung ngayon. 4 point something, 5 point something, kaya po 6 point something magnitude. Yung ganun kalalakas ang mga magnitudes po ngayon. Kaya po maraming naaalarma. Pero mga kapatid, hindi po ito panakot sa atin. Ito po yung mga babala ng nalalapit na pagdating ng Panginoon. Ano po ba ang dapat nating maramdaman? Kung Kristiyano tayong mga kapatid, hindi dapat takot. Kundi dapat magbalita yan sa atin na kailangan lalo tayong magpursige at lalo tayong maghanda kasi nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Yan po. Mga kakulangan at kalamidad. No po. And then, next po, pag-uusig at pagtitiis. Persecutions. That's in verse 9, 10, 11, 12, and 13. Sabi po ng Bible, you will be handed over to be persecuted. At yung mga iba po, they will be put to death. Yan ang sabi po ng salita ng Panginoon. And you will be hated by all nations because of me. Alam po ninyo, nasa panahon na tayo na pag tumindig ka sa katotohanan at katwiran, galit pa yung mga tao sa iyo. Alam ko po kung nararanasan na po ninyo yun. May pressure para sa atin. Na ang pagtindig ay hindi ganun kadali. Kasi po maraming galit sa katotohanan. Maraming galit sa katwiran. Sa trabaho na lang po, pag tumindig ka sa katwiran at kabanalan na sinasabi ng salita ng Panginoon, maraming magagalit sa iyo. Kapag ka sinabi mo yung sinasabi ng salita ng Panginoon, galit na galit sila. They will say na you are judging them. Babaligtarin pa nila, ikaw pang gagawin nilang masama. Kaya po, talaga pong napakahirap ngayon na talagang tumindig. Pero sadly, ang iba, ang ginagawa, dahil may pressure, nananahimik na lang. Pero pamanhik ko po mga kapatid, ito po ang panahon na kailangan talagang makilala kung sinong mga anak ng Panginoon. Kailangan tayong tumindig kahit sa kabila ng mga persecutions, kahit sa kabila ng mga pag-uusig, mga kapatid. Sinasabi ng salita ng Panginoon, marami pa nga namamatay pa para sa Ebanghelyo. Namamatay pa para sa kanilang pananampalataya. If you will be hearing the stories of our missionary, si Pastor Robert, may mga ilan na mga areas na kung saan yung mga ministeryo po nila talaga pong pinapatay yung mga Kristiyano. Hindi nila matanggap na ang isa sa kanilang kapamilya, minsan daw po mga kapamilya pa nila ang umuusig. Yan po ay mga palatandaan ng nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Sabi po dyan, you will be handed over to be persecuted. Persecution will be normal during that period. And some will be put to death and you will be hated by all nations because of me. Yan sinasabi po ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, kailangan tayong magpakatatag.
Kasi dumadaan na tayo sa panahon ng nalalapit na pagdating ng Panginoon. Sa atin po, may kamuanang kamo, kang mamo, o kaya kilyanda kamo, sinabihan lang na kinutya ka lang dahil may dala kang Biblia. Para sa ating mga Pilipino, yun ang persecution, no po? Hindi pa umaabot sa pagdanak ng dugo yan. Dangalawa po, tawanan lang sila, bumabaliktad na. Mga kapatid, ito po ang pagkakataon na kailangan tatagan natin ang hawak natin sa Panginoon. At hingin natin sa Panginoong mapatatag ang ating mga pananalig at pananampalataya. Ang ating panalangin na hindi po yung wag sana kaming dumaan sa persecution. Sabi ng Bible, dadaan tayong lahat dyan. Kailangan talagang may panahon ng pagtindig at pagtayo sa ating pong pananampalataya. So dapat ang panalangin ay hindi yung wag sana tayong dumaan sa mga yan. Kasi tanda din yan ng atin pong pagiging Kristiyano. No po? Ang mga persecutions na yan. Kabilang yan. But the prayer should not be, Lord, spare us. Di po dapat ganon from this persecution. Dapat po ang panalangin, patatagan mo kami, Panginoon. Patatagin nyo kami, Panginoon. Na kahit dumaan kami sa mga persecution na ito, hindi mag-falter ang aming pong pananampalataya. Yun dapat ang ating panalangin. Kasi dadaan at dadaan tayo sa mga pagkakataong kailangan talaga nating maging matapang at ideklara at tumindig sa ating pinananaligan. No po? Kaya po, yan, pag-uusig at pagtitiis. And then po, number 5, panlalamig sa pananampalataya, verse 10. Mababasa po ninyo yan. At that time, many will turn away from their faith and will betray and hate each other. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Unang-una po yung first part, it talks about faith. Maraming mga tao na nananalig at nananampalataya, pero sa panahon ng nalalapit na pagdating ng Panginoong Jesus, ay tatalikod daw sa pananalig at pananampalataya ang marami. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ako po habang binabasa ko yan, pinananalangin ko na wala sana sa atin ang kabilang po dyan sa verse 10 na yan. Pero makita po natin ang panlalamig sa Diyos ngayong panahon natin ay parang napakarami ng mga nanlalamig sa panahon po natin. Bagamat po okay lang po kayo. Kasi po nakita ko po yung panlalamig may mamapisla po keng dengalawa keng marimla ka no? Apin po yung asantan discernment discern ko pong marimla kayo. Kaya yun. Okay lang pong lamigin ng ating balat pero pananampalataya dapat hindi. Hindi po ito yung panahon na babaligtad ka pa. Sa hinahaba-haba na ng panahon na pinaglilingkuran natin ng Panginoon, tapos sa bandang dulo bigla kang babaligtad. Sayang po mga kapatid. Greatest tragedy in life yun para sa akin. Na sa dulo na, doon ka pa bumaligtad. Pero yan ang sabi ng Panginoon Kaya bantayan natin ang panlalamig ng ating pananampalataya. Kailangan po siguraduhin natin laging mainit ang ating damdamin para sa Panginoon. Wala pong lugar sa atin ng panlalamig, lalo na sa panahon natin ngayon. Ang totoo po, kahit mamaya pwede na dumating ang Panginoon, kaya nga, anytime, pwede. Kaya po kailangan po talagang datnan tayo ng Diyos na mainit sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Ibig sabihin po, yung backsliding part po yan ng palatandaan. And even yung tinatawag na betrayal. Hindi lang po sa pananampalataya, yung pong mawawala yung pag-ibig ng marami. Pag binasa po ninyo yan, the love of many will grow cold. Not just yung love sa Panginoon, pati yung pag-ibig sa kapwa, manlalamig din. To the point na kahit pa po magkakapamilya, maglalaglagan, mag-aawayan, mag-aaway-away, Yung mga magkakaibigan, mag-aaway-away. Yung mga ganun po, manlalamig ang pag-ibig ng marami. That's another sign po, panlalamig. And then po, yung number 6, ito po ay hindi po sign but panawagan.
panawagan ng ebanghelyo, na ipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Because ito po yung parte in verse 14 na nagsasabi, this gospel, the gospel, ang mabuting balita ng kaligtasan, the gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then, the end will come. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, ang church natin ay talaga pong kinikilala yung panawagan para sa atin na magbahagi ng salita ng Panginoon. And even to the point na we believe that missions is the heartbeat of God. In this church po, we believe na kung gaano kahalaga ang mission, pagbabahagi po ng salita ng Panginoon sa mga hindi pa nakakapakinig nito. Kasi po yan ang magiging hudyat ng pagbabalik din ng Panginoon. Pag naipangaral pong mabuting balita sa lahat. No po? Ang mga ito po ay hindi po, ulitin ko, hindi po para takutin tayo. This is to inform us kung gaano na lang kalapit yung pong pagdating ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos ng akin pong pagsasalita ngayong umaga, nais ko lang pong balikan yung question na, handa na ba tayo? Naghanda ba talaga tayo? Kasi po kapag may event na paparating, kailangan talaga may paghahanda na dapat gawin. Nalala ko po ay certain quotation na akin pong narinig. Ako po'y naniniwala doon. Yung pong, hindi ko po alam kung tama yung aking mga choices of words, pero at least the thought is like this. Failure to prepare daw po is preparing to fail. Parang ganun. I don't know po kung tama yung mga exacta terminologies. Pero kung tayo daw po ay pumalya at saka po bumagsak sa paghahanda, para kang naghahanda sa pagbagsak. Totoo po yan sa lahat ng aspeto ng buhay, mga kapatid. Tignan mo po ninyo, preparation is very important. Unang-una, sa eskwelahan na lang po. Kapag po dumating ang examination time pero hindi ka naghanda, babagsak ka talaga. Sa pag-aasawa, ganun din. May paghahanda na kailangan gawin. Kasi po kung papasok ka lang doon at darating ang event ng kasal, tapos hindi ka naghanda at walang preparation, talaga pong yung success talagang malabo. Kapag ka ganun. Preparation is very important. Lalong-lalo na po sa pagdating ng Panginoon, mga kapatid. Preparation is very important. Ngayon, sagutin lang po natin ng mabilisan, ano dapat natin gawin? Paano tayo dapat maghanda? Readiness is more important than the timing. Remember that po, no? Huwag na nating pag-usapan at pagtalunan kung kailan yung araw at oras. Hindi natin alam yun. Ang importante, handa tayo. So, ang tanong ay hindi po yung kailan ba darating ang Panginoon. Ang tanong ay yung handa na ba tayo? Yun ang magandang tanong. No po? Kasi po, maraming nagtatanong, kailan ba darating ang Panginoon? Hindi naman yun ang importante. Hindi natin hawak yung timing eh. Hindi yun ang importante, nasa kamay ng Panginoon yun. Pero ang magandang question na tanungin natin sa ating sarili, handa na ba tayo? That's the very question na kailangan nating sagutin. Now, yan po, handa na ba talaga tayo? Are we really ready for His return? No po? Mga ilan lang po na gusto ko pong ibahagi, though hindi ko na po sinulat po dyan. No? Mga ilang thoughts lang for us to be ready and prepared. No? Alam po ninyo, many are excited na makapunta sa heaven, but not everyone is ready. Marami excited lang, pero hindi naman naghahanda. Walang paghandang ginagawa. No po? So, mga practical applications lang po, how to be ready. Number one, magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. That's the most important thing. Kasi po, pag dumating ang Panginoon, ang lahat lang ng may relasyon sa Kanya, ang siya talagang maliligtas. We are not talking about religion here. We are talking about relationship. Lagi naman nating sinasabi yan. Relasyon sa Panginoon. Ang importante po dito. Sabi ng Bible, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of heaven. Kailangan maipanganak na muli. Yan ang unang-unang dapat tanungin. Kasi kahit anong paghanda, kung wala naman pong, hindi ka naman po ipinanganak na magmuli sa Espiritu, hindi mo naman po kinilala at tinanggap ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas ng iyong buhay,
walang kabuluhan ng lahat ng mga mabubuting gawa dahil po hindi naman yun ang magliligtas sa atin. Ang Panginoong Jesus, ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang magliligtas po sa atin. So kailangan magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon, at kung may tunay na tayo ng relasyon sa Panginoon, kailangan pong bigyan ng pinaka importansya yung relasyon na yun. Kailangan i-prioritize natin yung relasyon natin yun. Opo. Hindi sapat po yung sinasabi lang natin na ganito, ganyan. Kailangan tanungin natin, kumusta bang relasyon natin sa Diyos? Yan ang unang-unang magsasabi kung handa ka o hindi. Mga kapatid, tanungin ko po kayo, kumusta ang relasyon natin sa Diyos? Yung answer po natin sa tanong na yan, ang magsasabi kung handa ba tayo sa pagbabalik o hindi. Kaya yun po yung una. Pangalawa po, kailangan tayong mamuhay sa kabanalan. Kahit pa po ang mundo hindi na alam. Ang panahon natin po ngayon, ang mundo hindi na alam kung anong tama at mali. Pero kailangan tayo ng mga anak ng Diyos ay kailangang mamuhay sa kabanalan. I remember 1 Peter chapter 1 verse 16. Sabi ng Diyos, be holy because I am holy. Yun po ang isang very clear, verbatim po word per word na sinabi ng Panginoon. Eto ako, gusto ko ganito rin kayo. And He talks about holiness in that particular verse. So inaasahan ng Panginoon na tayo mamumuhay ayon sa kabanalan. Hindi po tayo tinawag para maghintay lang. Tinawag tayo para mamuhay sa kabanalan habang naghihintay. Hindi lang po yung basta naghintay ka, yun na yun. Habang naghihintay, tinawag din tayong manatili sa pananampalataya at mabuhay sa kabanalan. Pangatlo po, maglingkod habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa. Sabi po kasi ng Luke chapter 12 verse 43, it talks about the parable ng yung masters and servants. No po? Di po ba umalis yung kanilang master at bumalik siya? Sabi ng Bible po doon in verse 43 of Luke chapter 12, it will be good for that servant whose masters find him doing so when he returns. Sa Tagalog po, mapalad yung pong lingkod na sa pagbabalik ng kanyang amo, dadatnan yung lingkod na ginagawa yung kanya pong trabaho. Yun ang sinasabi ng talata pong yun . And it talks about the return of our Lord. We as servants, mapalad tayong datnan tayo dahil tayo lingkod ng Diyos. Mapalad daw po yung mga dadatnan sa pagbabalik ng ating Panginoon na ginagawa ang ating tungkulin at naglilingkod. Ano po? Ayun. That's number 3. And then number 4 po, magpatuloy sa pananampalataya kahit anong mangyari. Yun po yung pang-apat. Sabi ng Matthew 24 verse 13, he who endures to the end shall be saved. Siya na mananatili hanggang wakas. Siya ang maliligtas. Sila ang maliligtas. Yan sabi po ng salita ng Panginoon. So mga kapatid, huwag susuko. Ito po yung pagkakataon na panahon at pagkakataon na kailangan talaga tayong maging seryoso sa ating pananalig at pananampalataya. Hindi na ito yung panahon na patumpik-tumpik pa. Sinasabi po ng ilan na, hindi, sinasabi na yan, noon pa, malapit ng pagdating ng Panginoon. Yan po ang sabi ng iba. Hindi naman dumating, malayo-layo pa yan. Mga kapatid, we cannot really say that. Kasi po, hindi naman talaga natin alam. Mas maganda ng handa tayo na kahit anong oras tayong datnan, may isasama tayo. Naalala ko lang po nung bata kami. Medyo stricto ang tatay ko. Takot nga kami sa kanya nung bata po kami kasi pag sinabi po niya na, aalis tayo, tapos pagbalik ko, dapat handa na kayo. Tapos balo may pong mako kami, aalis kami sa araw na yon, pero hindi kami agad nagising at pa-tsamang-tsamang kami. Pagka po din tanging oras na mama ko, kami pamendilo, malakwang ke talaga. Ewan ko po kung may ganun kayong experience sa mga ngayon po ako balo, iba na po ang mga parenting style ngayon . But noon, ganun. Talagang I remember there are times na naiwan ako sa bahay dahil hindi ako handa na aalis pero hindi ako naghanda. Of course, di kayo sasamang, hindi ka naliligo, hindi ka naghahanda, hindi ka nakabihis. Preparation is the key. I remember there are many parables in the Bible that also tells us that
I remember the parables po of yung mga wise virgins. Naalala po ninyo? Yung 5 handang-handa, pero yung 5 hindi. Dumating po ang bridegroom, 5 lang nakapasok. Sinarado yung pinto. Bakit po? Kay gisa ng langis, lamig ready. Pero yun po, pagka po binasa ninyo mga ilang commentaries about that particular parable, it is a parable for the believers. Kasi po, lahat, umpisa ng parable, mayroon lahat ilaw eh. And light represents the Holy Spirit and the light of the Lord eh. Pero namatay yung apoy ng iilan dahil po nawalan ng langis. Ngayon po, yung mga handa, dun sa wakas, dinatnan ng bridegroom na handa, yun po ang nakapasok. So, malinaw naman po ang Biblia na nagsasabi, tayo po ay sinasabihang maghanda. Dapat lahat ng ginagawa natin, even all of our decisions, dapat nakabase doon sa ine-expect nating pagdating ng Panginoon. Huwag dapat mawala sa ating isipan, ating kung paanay na yan eh. May hinihintay ako eh. Nakakatuwa po, naisip ko lang po, I don't know if it's connected. Dakal na po may biyasang mig Lazada ngayon po, pang TikTok shop, po pong Shopee. Hindi po ba minsan ding delivery rider, ang bahalo talaga nung kapalaladatang. Example, kahit pa po sasabi ng natitrace mo na, pero minsan pumapalpak pa rin yung trace na yun eh. Kasi po may mga pagkakataon na may mga pagkakataon po na sabi nandun pa. O syempre po makuha ko, kembal eh. Yung masakit po, tiyempo anda ka pang potangala ka kanya datang. Just try to imagine po, kung 24 hours, 20 hours at siya kabal eh. Tapos dita kami hutong ngala. Potangala ka, karin la po datang. Isipan ko po eh, kaya itang silip-silipan da ka. May ako na yan, takatok tanat. Wala mo po itang tusampan na mo. But, ganun din po ang pagdating ng Panginoon, hindi natin alam kung kailan. Kaya hindi tayo pwedeng on and off sa pananampalataya. Itang ngini, Kristiyano ka, parang bagyali ka. Hindi pwede yung ganon. Hindi pwedeng parang damit na hinuhubad-hubad mo lang yung pagiging Kristiyano mo tapos sulod mo po pag Domingo. Hindi po pwede yung ganon. Anytime dadating ang Panginoon. In fact, the Bible describes it as parang magnanakaw daw na hindi mo talaga mapipredict. Kaya kailangan po talaga ready tayo sa pagdating ng Panginoon. Ako po, medyo gumaan ang aking loob. Burik po sabihan kang Lord ngayon na anytime no datang ni Lord, medyo agawa ko po yung kanakong kay. Nagawa ko na yung isa sa aking pong panawagan. So kung dumating ang Panginoon mamaya, mayroon na po akong peace of mind na nasabi ko na sa inyong pwede siyang dumating kahit anong oras. Ang mahirap po kasi kung hindi ko po ito sasabihin sa inyong mga kapatid, hindi sa tinatakot ko kayo, kung hindi ko ito sasabihin, baka po tanungin ako ng Panginoon kung pinaalala namin ito. Kasi po ako mismo, sa pagbabasa ko ng Biblia, nakikita ko na yung mga senyales eh. Bilang pastor, kailangan ko po talaga sabihin sa inyo. Hindi ko po sinasabi na darating ang Panginoon sa ganitong araw, ha? Wala po akong ganun sinasabi. Ang sinasabi ko po, sa mga nangyayari ngayon sa ating kapanahunan, kahit anong oras, pwede talagang dumating ang Panginoon. Kaya po, ako po, nagpapasalamat sa Panginoon, binibigyan tayo ng pagkakataong marinig ang lahat ng ito. At hindi po aksidenteng narinig mo ito ngayon, mga kapatid. Kaya kailangan po, i-check natin ang ating mga sarili. Siyempre po, sarili muna. Pabayaan nyo muna yung iba. Kapag ka po naihanda natin ang ating mga sarili, tulungan naman natin ipaalala rin yan sa ating mga mahal sa buhay. Kasi po ang kaligtasan ay personal. As much as we want na isama ang ating asawa, isama ang ating anak, isama ang ating mga mahal sa buhay, magdidesisyon sila sa kanilang sarili. Pero pwede tayong may gawin. Pwede tayong maging parang daluyan ng Panginoon ng babala para sa kanila o mensahe para sa kanila na ipaalala sa kanilang darating at darating ang Panginoon. Sigurado yon, kaya kailangan tayong maghanda, mga kapatid. Nais ko po sa buong araw na ito, pagbulay-bulayan lang natin yan. Panalangin ko po na maging tama ang bawat isa sa atin sa paningin ng Panginoon. At kung mayroon pong problema sa relasyon natin sa Diyos, mga kapatid, at alam ko pong alam na alam ninyo yan. Kung may problema sa ating buhay, may parte ng ating buhay
na alam mong hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, mga kapatid, ang mensahe pong ito, ang panalangin ko, na magsalita ang mensaheng ito ng Panginoon sa ating puso, na panahon na para ayusin ang lahat. Ihanda ang lahat ng bagay. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin ng napakahalagang mensaheng ito. Matagal na naming alam ito, Panginoon. Marami sa amin, ilang beses na naming narinig yan. Alam na alam namin na may pangako kang darating ka, Panginoon. Pero salamat sa umagang ito at pinaalala mo yan sa amin. Kasi sa dami ng nangyayari sa aming kapanahunan ngayon, nakakalimutan namin na may hinihintay pala kami. Nakakalimutan po namin, Panginoon, ng nalalapit na pagdating ninyo. Pero maraming salamat po ngayon pong umaga, pinaalala niyo sa amin. At salamat din sa mga palatandaan na iyong pinapahintulutan para malaman po namin at magbigay ng malakas na mensahe at malakas na tinig na nalalapit na ang iyong pagdating. Nawa po, Panginoon, ang mensaheng ito ay hindi magdulot ng takot sa aming puso. Bagkus ito'y magtulak sa amin para ayusin ang aming buhay, ihanda ang aming mga sarili sa nalalapit mo ng pagdating. Nawa po, Panginoon, ang bawat isang nakarinig po ng mensaheng ito ay maging matuwid nawa kami lahat sa inyo pong paningin. At kung darating ka man, Panginoon, sa mga susunod na oras o araw o buwan o sa mga susunod na taon, ay maging handa kami mula sa araw na ito. Alam po namin, Panginoon, kitang-kita po ninyo ang aming puso ngayon at ang aming isipan. Nais po naming maging matuwid sa inyo. Nais naming maging handa, Panginoon. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin. Dalangin ko, Panginoon, kung may mga ilan po dito sa amin, ay may mga parte pa ng buhay na hindi pa naisusuko sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, I pray, convict us, Lord, of all the things na hindi po kaya-aya sa inyong paningin. Nawa po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, kakitaan mo ng kabanalan sa aming pong buhay. Dalangin din namin ng katatagan kasi nabasa namin, Panginoon, sa inyong salita ang mga ilang palatandaan ng nalalapit mong pagdating, kabilang ang persecution, ang mga trials na aming nararanasan, kabilang ang mga ito, ang mga lindol at sakuna, ang lahat po, Panginoon, ng mga nagpapabagabag ng damdamin at puso ng mga tao ngayon, partiyan ng mga senyales ng nalalapit mong pagdating. Kaya sa mga panahong ito, dalangin ko, Panginoon, ang bawat anak po ninyo, bawat isa sa amin, ay patatagin ninyo, Panginoon. Maging matatag ang aming pananalig at pananampalataya. Ito po ang panahon na talagang kailangan naming ituon ang aming paningin sa iyo. Sa iyo na nagsimula at nagpapaging ganap ng aming pong pananalig. Salamat po dahil alam naming ikaw ay hindi magkukulang kailanman. Salamat po dahil alam namin ikaw ang may hawak sa amin, ang kamay ninyo, Panginoon, ang may hawak sa amin. Alam po namin hindi mo papahintulutan ang anumang bagay na sobra sa amin pong makakaya. Hindi mo papahintulutang mawasak ang bawat isa sa amin. Bagkus sa tamang kapanahunan, alam po namin na kami kukunin ninyo sa isang kisap mata. At lahat ng paghihirap namin dito sa mundo, pagwawakasian, Panginoon. Bigyan mo kami ng kagalakan sa amin damdamin pag naririnig namin ang mensahe ng pagbabalik ninyo. Hindi po takot ang maghari sa aming puso, kundi kagalakan, pagpapasalamat, excitement and joy, Lord. Dahil alam namin sa araw na kami susunduin ninyo at sa araw ng pagbabalik ninyo, lahat ng aming mga paghihirap, lahat ng aming mga pagsubok at problema, lahat ng ito mawawala.
At yun ang araw na sinasabi ng iyong salita na pupunasan mo ang aming mga luha. At kami po, Panginoon, ay maninirahan sa iyong kaharian magpakailan pa man. Salamat po, Panginoon. This is our hope, our greatest hope. Sabi ninyo, babalik ka. Pagkatapos mo kaming maipaghanda ng aming matitirahan dyan sa inyong kaharian, sabi po ninyo, babalik ka. At naririto kami, hinihintay namin ng iyong pagbabalik, Panginoon. Habang naghihintay kami, mamumuhay kami ng ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy kang mapurihan sa aming kalagitnaan at sa aming pong pag-aalala din ng iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang aming pong buhay mula sa aming pagkakasala. Salamat po, Panginoon. Dalangin namin maging tama ang aming puso at ang aming isipan. Kumilos ka sa aming kalagitnaan sa pag-aalala po namin ng inyong pagkapako sa krus, sa pagbububo ng iyong dugo at pag-aalay mo ng iyong katawan para sa amin. Cleanse our hearts and cleanse our minds, Lord, upang maging karapat-dapat po kami ngayon pong umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng pagsamba at parangal sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.